Swipe left to reveal comments and reactions. Ayan. So, inagahan natin ng 1 minute. Dapat 2:30 pa tayo mag-start. Pero gusto ko na kayong makasama at makakwentuhan lahat. So, ang bilis dumami ng viewers natin. Totoo namang napakadami talaga ang followers ng ating Tadhana GMA page. So, ayun, hello po. Habang dumarami yung viewers natin, magpapakilala na po ako. Marami po sa inyo, alam ko, hindi po ako kilala. Mamaya po, isa-shoutout ko po ang mga solid viewers natin dito po sa ating FB Live. Pero sa ngayon po ay nais ko lamang ho kayong batiin ng magandang hapon. Ako nga pala si John Lucas. And nandito po ako ngayon, syempre, para i-promote sa inyo ang aming Tadhana episode. Maya-maya lamang po, 3:15 p.m. Ayun, mga kapuso, I'm all inviting you to watch Tadhana ngayong Sabado, 3:15 p.m. sa GMA 7. At of course, mapapanood din siya sa GMA Public Affairs Facebook and YouTube live stream. Makakasama po natin mamayang 3:15 p.m. Walang iba kundi si Miss L. Villanueva, Miss Faye Lorenzo, and syempre John Lucas po, si J. Arcilia, si Sir Richard Kwan, Miss Angelica Jones, Miss Tanya Gomez, Dior Veneracion, at si Feris Tiangco. Ayan, yan po yung mga makakasama natin later sa ating Tadhana episode. So sige, mag-shoutout muna tayo. Hello kay Lynn Ronnie. Hello kay Ami Sagilayan. Ayan, shoutout sa iyo. Hello kay Mona Lisa, magandang hapon. Hello kay Idralina De Jesus. Shoutout po, watching from Pangasinan. Hello sa mga kapuso natin sa Pangasinan. Magandang hapon sa inyo. At dyan si Boyain Jelly, si Jundof Ronda, at merong mga, ang pangalan ay parang Korean ba yan o Japanese. Jay Reyes, hello kay Jay Reyes. Kay Nancy Sibolboro, hello, shoutout watching from Ilocos Sur. Hello Nancy. Hello Aya, ayan si Aya nandyan din. At nandito, sige mag-shoutout pa tayo. Gino Sanchez, ayan, shoutout din sa'yo. Renemy Kaay, ayan, pa-shoutout daw, sabi niya. Hello sa inyo. Ito kay Teng Yap Kapunitan. Shoutout po, Leyte and Bohol. Ayan, ito naman po si Ma'am Wences Gabading. Hi po, I'm watching in La Union, Aringay. Hello sa mga kapuso natin dyan sa La Union. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. And huwag niyo napansinin ang aking bangs. Kasi pagising ko, ganyan na yan. So, hello kay Herminia Cabiad, watching po from Sanchez Mira, Cagayan Valley. Ay, hello po sa mga kapuso natin sa Cagayan Valley. Ay, hopefully, okay na okay po kayo dyan itong mga nakaraang araw. Ayan, kay Jenny Mahanya, kay Aya, kay Hania Alican. Ayan, shoutout daw kay Hania Alican. Kay Mahi Mahilum. Hello po from Bukidnon. Yun, no? Krishine, hello Krishine. Shoutout sa iyo. At ito pa kay Grayfel Villarin. Shoutout po from Sarangani. Yun, no? At si Kapuso Fangirl. Ayan na, si Kapuso Fangirl na talaga namang solid sumuporta sa aming lahat ng mga favorite Kapuso artist niya. Thank you so much sa iyo, Kapuso. Ayan, ito naman si Janica Balad. Shoutout kapatid na John Lucas. Kapatid! You know, hello Janica. Hello kay Giosa Bajau from Dipolog. Ayan, shoutout sa iyo. Ermeline Garin, watching from Singapore. Wow, nandun tayo, international tayo napapanood. Oh. Meron taga Singapore. Oh. Meron pang isang taga Singapore, Ray Malin Kabuslay. Ayan, hello po sa inyo. Ingat po kayo sa Singapore. Ako po ay size 11. Thank you so much po. Biro lang. Ito naman si Kameri. Ay, kapatid ko to, watching from Hong Kong. Wow, solid. Nasa Hong Kong ang aking mahal na kapatid. Ingat kayo palagi dyan. At ito naman si Maricel Maceda. Shoutout po, San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, no? At ito pa si Elaine Espares. Shoutout po, taga-Antique naman siya. So, ang dami nating solid viewers, ang dami nating loyal viewers ng Tadhana.
So maraming salamat po sa inyo. Again, uulitin ko po, mamaya na po, alas 3:15 ng hapon, ito pong aming pangalawang episode ng Tadhana. So meron po tayong mga sasagutin na ilang katanungan mula po sa mga loyal viewers natin. Hopefully po ay may mapulot kayong aral at may masagot akong tama. At yung mga nagpapa-shoutout po, baka hindi ko masyadong mabasa. Gawa ng babasahin ko po yung tanong at ako po ay sasagot. Okay po, ito po yung unang tanong natin, mga kapuso. Anong eksena sa Tadhana ang pinaka-challenging gawin para sa'yo? Ano ba pinaka-challenging na eksena nung time na yon? Actually, mayroon lang nag-iisang matinding confrontation scene. Siyempre, sa mga artista natin, bago natin gawin yung eksena, ay kailangan nating maghanda, di ba? Kumbaga, kung galit ka sa eksena, kailangan galit ka talaga. So minsan, pagka ang actors or actresses ay walang pamigil or walang control, nabibigatan sila sa eksena, tapos may mga nagagawa sila na hindi na rin kontrolado ng mga ka-eksena nila. So halimbawang galit ka, meron kang mahawakang bakal, may mahawakang ka na kahoy. Siyempre pag yun nagamit mo sa eksena para mapaganda o malabas mo yung emotion mo, yun ay yun mahirap din yun para sa amin. May eksena dun na meron mag-aaway, tapos nandun lang ako sa gilid, pero kailangan kong umawat. So may mga tulakan scene. So, yun yung pinaka-challenging siguro kasi hindi ko alam kung paano ko mapoprotektahan yung kailangan kong protektahan. Kasi baka matulak ng malakas, tapos hindi pa maganda yung ground namin nung time na yun kasi bato-bato, maputik, malupa. So, yun yung medyo challenging lang naman na eksena, yung confrontation scene na yun. Yun lang po yung bahagi ako eh. Tapos ito naman, pangalawang tanong. Kamusta ang iyong naging experience sa Tadhana taping? Always happy naman ako pagka nandun ako sa Tadhana dahil bukod nga sa mababait lahat na makakasama mo dun, ay yung mga artista rin, looking forward ka palagi na makatrabaho sila. Si El, naka-work ko na siya before, kami sa Hearts on Ice, kami yung mga young Sir Tonton, tapos young Miss Ami Austria. So, naka-work ko na siya doon. Kaya nung time na nasa Tadhana kami, ay medyo may konting banding na kami. At yun, naging medyo magaan din yung bawat eksena. Yung experience yun, masaya nga. Working with Faye, working with Miss Angelica Jones. Ayun, happy naman ako sa aking experience sa Tadhana taping namin. Okay, so sige, shoutout muna tayo. Nilalamon na ng Tadhana. Hello po kay Ma'am Evelyn Asuelo. Sabi niya, nilalamon ng Tadhana. Shoutout kay Christine Miranda. Shoutout kay Charis Batalon. Kay Angeline Troyo. Kay Charis Batalon. Jean Gabs. Rose Del Castelo. Rayan Misuelo. Mabayad Ton. Ayan, shoutout po natin sila ng i-shoutout. At eto pa po, Emily Mahan. Ayan, pa-shoutout po sa inyo. Ayan. Kay Oyangoren Tagapia Lisa. Hello po. Ito po kay Ma'am Shayna Hamito, watching from Cordova, Cebu. Ayan, shoutout po sa inyong lahat na nanonood po ngayon dito sa ating live. Ayan, pagpasensyaan nyo na yung buhok ko, magpapagupit na ako guys, malapit na, okay? So ayun, hopefully lahat kayo nasa mabuting kalagayan. Gusto ko kwentuhan nyo ako kung ano yung kapupulutan yung aral mamaya sa aming episode, okay? Tapos ito po, meron pa tayong ikatlong katanungan para sa iyo, para sa inyo rin. Ito, sagot kayo sa comment, okay? Tama ba ang ginagawang pagtitiis ni Rebecca sa natatanggap niyang pambubuli sa school? I'm sure marami dito or kahit iilan dito sa atin na nasa live, naka-experience din sila ng mga bullying, di ba? Or may mga nambully rin dito or nabully dito. So for me, sa tingin ko, basta masama ang bullying. Yun ang aking unang sagot. Pero para rin sa akin, kung kaya mong tiisin pa yung mga ginagawang pambubuli sa'yo ng kaklase mo, ng kaibigan mo, pag matanda ka na, ng ka-work mo, siguro kung matitiis hanggang kayang tiisin natin. Kasi mahirap din naman yung mag-iisip tayo ng paraan or ng ibang ways o baka maisip pa natin gumante, hindi rin minsan
maganda na tayo ay gumagante. Lalo na kung yung paraan natin yung talagang masasaktan din yung tao. Diba? Kasi baka ikapahamak din niya yung gagawin mong paghihigante, sa'yo pa lalo babalik yung pwedeng parusa or kung sa adult na yung mga kaso, 'di ba? Tayo naman tinuruan tayo na magtiis, 'di ba? So kahit sa anong bagay, hangga't kakayanin pa natin, titiisin natin. Kasi nga pagka yung bumubuli sa'yo ay talagang malakas siya o marami siyang connection, sa huli, ikaw pa rin yung magiging kawawa. So, kung hindi mo na kayang tiisin, pwede ka naman lumayo, di ba? Yun na yung pinaka-option or yun na yung pinaka-choice mo na pwedeng gawin, di ba? Lalayo ka lang, wag mo na siyang papansinin din. Kasi, for sure, yung mga nambubuli na yan, magsasawa rin yan, kakabuli sa'yo. Di ba? Hindi naman everyday, hindi naman buong buhay mo, bubuli-bulihin ka lang nila, di ba? So, ayun, yung pagtitiis niya, syempre, masama talaga yun. Dapat wag tayong magpapabuli din, 'di ba? Yun nga lang kung sobrang pag malaking tao kasi mga power tripper, 'di ba? Ang hirap din talagang paglabanan nito. Pero yun pinakapayo ko talaga, lumayo ka na lang hangga't kaya mong lumayo, 'di ba? At gaya na sinabi ng Kapuso Fangirl, fight back pero in a good way. Tama, kasi 'di ba minsan sobrang sakit na ng damdamin natin, yung emosyon natin, hindi na natin kayang pigilan, makakaganti tayo sa maling paraan. Tapos yung maling paraan na yun pa yung magpapahamak sa atin. Imbis na yung mapahamak, yung nambubuli sa'yo, baka ikaw pa. Kasi di ba nandun minsan yung paghihiganti. Di ba? Minsan di na tayo nakakapag-isip ng tama. May paramdam lang natin doon sa tao na nasasaktan na tayo. Di ba? Number 4, nung estudyante ka pa, nakaranas ka ba ng mga pambubuli o pang-aapi mula sa iyong mga kaklase? Ayun, wala naman, buti rin, wala naman ako na-encounter na talaga ng bubuli or nang aapi sa akin. Awa ng Diyos, maraming salamat at payapa naman yung school life ko noon, yung high school life, yung elementary days ko. So, natural din yung may mga asaran. Nangaasar, may mga asar talaga. Pero yung bullying na talagang tagusig, yung pang-asar, minsan tawanan lang, hanggang isip mo lang, tapos makakalimutan mo na. Pero yung bullying kasi, minsan talagang pati sa aabot sa puso mo yan eh. Di ba yun ay mawawala kang gana pumasok, ayaw mo nang gawin yung mga dapat mong gawin, di ba? Kasi nga, ang sakit-sakit na ng damdamin mo. So, ayun, buti na lang din, wala akong na-experience na binuli ako. Panglimang tanong, sino ang classmate na hindi mo malilimutan nung high school ka? Halos lahat ng high school classmates ko naging ka-close ko, kaya lahat sila hindi ko makakalimutan. Hindi ko na nga alam yung pangalan nila eh. Joke lang. Hindi makakalimutan tapos di alam yung pangalan. Biro lang, syempre lahat ng classmates ko nung high school, close pa rin kami hanggang ngayon. Share top 3 high school memories. Ay, ang hirap nito. Kumbaga, ilang years na yung nakalipas, wala ako. Ano ba yung mga memories namin nung high school? Ito na lang, may kikwento kami sa inyo. Ako, sabi ko kanina pa, di ako pabor kahit kailan sa bullying. Okay? Ayoko talaga yan. Pero yung mga asaran dati, for sure, 100%, aaminin natin lahat, ginagawa natin yan nun. May inaasar tayong classmates, maasar din sila sa atin. Nakikipag-asaran tayo in a way na para lang may katuwaan, pero hindi para saktan talaga ng sobra yung damdamin ng kaklase mo. Tapos ako, nung high school kami, syempre, may mga schoolmates, hindi nyo kaklase, hindi nyo batchmate. May mga schoolmates kayo na hindi kayo masyadong kilala. Tapos, tinatry nilang mambuli. Tinatry nila na magpakasiga, tinatry nila magpakaangas. So kami ng mga kaklase ko, syempre, nung high school, sabi ko, hindi tayo pwede na bulihin. Kasi unang-una, ahead kami sa kanila, kumbaga mga siguro 1 year yung tanda namin sa kanila, tapos mga bagong pasok sila sa school, ganyan. Sabi ko, wag na lang muna natin pansinin, mga high school friends ko, close talaga kami mga guys, kahit yung mga girls na classmates namin, close namin. Sabi ko, wag nyo pansinin. Tapos nung hindi pa rin tumitigil,
Sabi ko sa klase ko, puntahan na natin. Kausapin na natin. So, ayoko ng bully ha. Pinuntahan namin. Ando kami nun sa covered court sa school namin. Sabi ko, di kayo titigil. Mga ganyan. Ano naman, in a way na hindi naman yun nanininda ka agad. Sabi ko, nagre-rehearse kami dito, tahimik lang kami, bakit kayo nangaasar? Kasi nangaasar sila eh. So, syempre, mga kaklase ko, fight mode, yung mga parang lalaban. Pero, hindi mangyayari yan sa school namin. Bawal na bawal magsakitan doon sa eskwelahan namin. So, natapos ako, first year to fourth year, wala akong na-experience na nagasuntukan sa pakan doon sa eskwelahan namin. Pero yon, kaming lahat ng mga friends ko nung high school, yung time na yon, yung mga nambubuli, marami rin sila, yung boys din nung batch nila. Pinaakyat namin sila. Talaga. As in, inatid pa namin dun sa room nila. Kumbaga, medyo sinindak lang ng konti. Pero hindi naman physically nasaktan sila, ganyan. So, pinakita lang namin na bawal yung bully dito. Lalo na kami mga kuya-kuya nyo, tapos bubuliin nyo lang kami ng ganyan. Kumbaga, asar-asarin nyo kami. So, wala pa rin nangyaring masama. Walang physical na altercation, walang suntukan, walang sapakan, walang pingutan, walang pitikan. So, yung mga ganun lang memories na alala ko nung high school na medyo connected dito sa stories natin, okay? So, ayun, sana naiintindihan niyo yung aking mga pinagsasabi. Shoutout po sa inyong lahat. Ayun, shoutout tayong konti. Ito kay Aimee Tulibas. Shoutout po from Cabuyao, Laguna. Hello po sa mga kapuso natin sa Laguna. Ayan, hello po sa inyo. At ito naman, pang-pitong katanungan. Ay po, Jerlyn Pampilon. Shoutout from Caliban, Davao City. Ayan. Ito, 7. Para sa'yo, hanggang kailan mo kayang tiisin ang pang-aapi sa'yo ng isang tao para maiwasan ang mas malaking gulo? Oy, ganda ng tanong na yun Para daw sa inyo guys, kayo rin mga kapuso, hanggang kailan nyo kayang tiisin ang pang-aapi sa'yo ng isang tao para maiwasan ng mas malaking gulo? Ako personally, lalo ngayon sa edad natin ngayon, tsaka sa mga experiences na rin natin in life, siguro hanggat maaari talaga, hanggat kaya nating tiisin yung pang-aapi nila ay gagawin natin. Kung hanggang kailan, siguro hanggang mawala na siya ng tuluyan sa buhay ko. Hindi naman natin hihilingin na talagang mawala na siya, pero yung magkaiba na kayo ng landas, di ba? For example, same kayo ng school, di ba? For sure, after high school or after college, mag-iiba na kayo ng landas yan Tapos same kayo ng work. For sure, after ilang years, magkakaroon ka rin ng isipan na mag-explore naman ako ng mga bagong pwede kong gawin. So, hindi na kayo magkakasama. Siguro hanggat mawala na talaga siya sa paligid mo, yun yung time na kung kaya mo pang tiisin hanggang doon, gawin mo. Kasi gaya na sinabi natin kanina, baka magkamali pa tayo ng gagawin, tayo pa yung mapahamak, 'di ba? So, yun lang, layuan mo na siya. Hintayin mong mawala talaga siya at ipanalangin mo rin na sana tumigil na siya dun sa ginagawa niya, 'di ba? Tayo may hangganan tayo. Kaya nating isipin na ganito ganyan. Pero yung mga panalangin natin minsan, yun talaga yung totoong nagsasalba sa atin. Di ba? Kayang ipihit ng Diyos ang lahat sa ikabubuti. Kaya niya na kinabukasan, okay na kayo. Baka merong pagkakataon na kailanganin niya yung tulong mo, tapos ikaw naman, si mabait, tutulungan mo siya. Baka yun yung time na never ka na niyang bubulihin. Kasi nakita niya, mabuti talaga yung puso mo. Di ba? Kung ikaw ang magiging kaibigan ni Rebecca, ano ang maipapayo mo sa kanyang sitwasyon? Ayun, Rebecca, alam ko nanonood ka ngayon bilang kaibigan mo. Nandito lang ako para sa'yo. Tandaan mo yan. So kung meron man nang bubuli sa'yo, nandito kaming mga tunay na kaibigan mo. Pagtatanggol ka namin hanggat kaya namin. Iiwas ka namin sa kanya hanggat kaya namin. Basta ikaw, ipagpatuloy mo lang yung pagiging mabuting tao mo dahil lahat ng ibinababa, yun ang itinataas. At lahat na nagmamataas, yun naman ang ibababa. Kaya ikaw, kung kaya mo pang tiisin, Rebecca, kayanin mo pa. Kasi nandito naman kaming tunay mong pamilya, nandito kami, tunay mong kaibigan. Yun lang ang maipapayo ko kay Rebecca. I know you're watching, and I'll see you later, 3:15 p.m. Sa 3-part special ng Tadhana, ano yung 3 aral o
o life lessons na nais mong iwanan sa ating viewers? No spoilers, sabi nila. Ayun, so sa 3-part, ano yung 3 aral? Siguro, ito na pinag-uusapan, pagsama-samahin na siguro natin, or basta try natin banggitin in specifically yung 3, pero tatry ko rin pagsama-samahin na. Yun nga, pinag-uusapan na rin natin yung bullying. So unang-una, lahat tayo ay walang karapatan na magmalaki o magmataas sa kahit na sino man sa atin, sa kapwa natin, 'di ba? Kahit na ano pa yung narating mo sa buhay, ano man yung mga achievements mo in life, lahat 'yan ay mapaparam, lahat 'yan mawawala sa oras na gawin ng Diyos na ikaw ay turuan, 'di ba? So yung mga bagay na tinatangkilik mo ngayon, lahat 'yan sa isang idlap pwedeng mawala kung pagpapatuloy mo yung pagiging mapagmataas, 'di ba? Dapat lagi lang tayong mababa, 'di ba? Stay grounded. Lagi lang tayong isipin natin na lahat ng ito galing sa taas, hindi to dahil sa magaling tayo. Lahat ng bagay na tinatanggap natin, hindi dahil sa masipag, hindi dahil sa mahusay, kundi mapalad tayo kasi pinagpala tayo ng langit, 'di ba? Pero yun ba? So wag tayo magmamataas. Number 2, iwasan din natin yung paghihigante ng sobra, 'di ba? So meron kasing paghihigante in a good way, just to make them feel na okay na ako, na ako yung dating minamaliit-maliit nyo, ngayon ipapakita ko sa inyo in a good way na okay na ako. Ito na yung mga achievements ko. After ng mga tiniis ko sa mga sinasabi nyo about me, yung mga negative things na paulit-ulit nyong binabanggit sa akin, lahat yan nilabanan ko at ito na ako ngayon. Diba? Sabi nga, your success is your greatest revenge. So, pakita mo na lang sa kanila na after ng lahat ng ginawa nila, ay nagtagumpay ka pa rin. Diba? So, ano yung una? Huwag mapagmataas. Number 2, iwasan natin yung paghihigante. So, number 3, ano ba yung number 3 natin? So, siguro, 3, makikita nyo rin dito sa Tadhana episode natin na kung sino man yung mga tao na nagstay or tumulong sa'yo nung panahon na nahihirapan ka, subukan mo rin na pag okay ka na, give back. Diba? Kumbaga, iparamdam mo ulit sa kanila yung pagmamahal na binigay nila sa'yo nung walang-wala ka pa. So, ayun, pangatlo, tumanaw tayo ng utang na loob. Hindi hinihingi yan, ha? Ang pagtulong minsan ay unconditional. Yung pagmamahal, unconditional yan. Pero, hindi naman niya kailangan i-expect. Pero ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na nakatulong sa'yo yung isang tao, lalo na nga nung walang-wala ka. Pagka nandyan ka na, pagka meron ka na ng mga bagay na gusto mo, ayun, iparamdam mo rin sa kanya kung gaano ka ka-grateful, kung gaano ka ka-thankful. So, ayun yung mga 3 things na natutunan ko dito sa aming Tadhana episode. Number 1, wag magmamataas. Number 2, wag maghihigante. Number 3, always be grateful and thankful for everything that you have. Diba? Maliit man ito o malaking bagay, lagi mong ipagpapasalamat yan. Ayun, sa mga kapuso namin, shoutout tayo. Ayun, no, ang dami na nating mga comments na nalampasan. Okay, so again, mga kapuso, nais ko lamang magpasalamat po ng marami sa inyo kasi last week ay tinutukan nyo na ang Tadhana episode namin. So meron pa tayo mamaya at meron pa tayo next week. Again, mga kapuso, salamat talaga sa inyo. Sana ay lagi kayong mag-iingat, nasa mabuti kayong kalagayan sana, at kayo man, kung nakaka-experience man kayo ng mga pang-aapi mula sa inyong kapwa, palampasin nyo na lang ito, ipasa Diyos nyo na lang ito. Ang lagi pa rin nananalo sa huli ay yung may mabuting puso. I love you, mga kapuso. See you later, 3:15 p.m. Thank you.